Kami yung pansit. Kain lang po. Sige, salamat. Boss, isang sinangad, 2 itlog, add longganisa. Sige. Uy pare, ilang delivery ka ngayon? Halos 10 siguro. Ang sipag mo naman. Tayo mga mahirap, masamang buhay. Tingnan mo sila, ang sasakyan milyon-milyon. Kahit magtrabaho tayo, di natin makukuha. Uy, tingnan mo! Alam mo ba yan? Ang laking G. 80 milyon ang presyo. Magtrabaho tayo, di natin mabibili ang gulong. Siya ba si Isabela Sison, ang presidente ng Sison Corporation? Bakit siya nandito? Kayo po ba si Antonio Rivera? Ako po, kayo po. Finally, nakita. Boss Antonio, sumama po kayo? Boss Antonio. Ako po ba ang tinatawag niyo? Maliban sa inyo, sino ba ang Antonio Rivera? Ako nga, si Antonio Rivera. Pero nagtitinda hala ako ng pansit. Mali ata ang tao. Di nyo alam, ang tito nyo ay pinakamayaman. Ngunit sa kasamaang palad, namatay siya kamakailan. Ayon sa testamento, ikaw ang tagapagmana. Miss, nagtitinda lang ako ng pansit. Walang pera sa bulsa. Di mo na kailangan mag-effort para manloko. May 100 billion dito. Ipinamana ng tito nyo. Kung di kayo naniniwala, pwede kayong mag-inquire sa bangko. Miss, walang oras para maglaro. Kailangan ko magtrabaho. Pasensya na. Ingatan ang black card. Kung may tanong, pwede kang magtanong. Ako si Isabela. Handa ako lagi. Hey, matanda! Uwi na! Miguel, bakit ka dito? Susundo ako? Huwag mo akong tawagin. Dahil malapit na akong hindi maging anak mo. Ano ibig mo sabihin? Ano ibig sabihin? Di mo naiintindihan? Para kay Miguel, may bagong tatay na siya. Sino siya? Shirley? Ang walang kwentang asawa mo, hindi mo alam kung ano ang pagkakaiba ng estado. Kasama siya, hindi ka makakatakas. Mag-divorce na tayo. Kung mag-divorce kayo, ang 500 million investment, ipapadala ko kaagad sa account ng kumpanya mo. Antonio, hindi na tayo mga tao ng iisang mundo. Hindi mo alam? Ako, ang presidente ng malawak na yaman. May yaman na milyon-milyon. Ikaw naman, ang alam mo lang ang negosyo mong yan. Ano may tutulong mo sa akin? Nahihiya akong isama ka. Ikaw ay kahihiyan. Naiintindihan mo? Kayo dalawa, mga kabit. Hindi ko gusto na hadlangan mo ako. Antonio, kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na ang divorce. Kung mag-divorce tayo, huwag kang magsisi. Huwag kang lumuhod. Ako? Lumuhod sa nagtitinda ng pansit? Maaari ba yan? Ang sinabi mo, naniniwala ka ba? Divorce na lang. Ikaw sa iyong landas. Ako sa akin. Antonio, di ba marunong ka? Okay. After divorce, sa akin ang bahay at sasakyan. Walang problema. Shirley, sobra na ang ginagawa mo. Hindi ako nag-uusap. Nagbabala lang ako. Kailangan mong pumayag. Kahit ayaw mo, umalis ka sa bahay. Ayaw kong makita ka. Parang, Paalam, matanda!
Ano to? May mukha ka pang bumalik? Sinabi na ni Shirley, umuwi ka na at lumayas. Sabi ni ate, mula ngayon, ayaw na niyo makita ka. Kung marunong ka, kuha mo ang gamit mo at lumayas. Umalis! Shirley, pagkatapos mo makahanap ng bago, agad mo akong pinagpalayas. Ang sama mo! May mukha ka pang sabihin, ang ate ko. Walang kwenta ka. Kung sa ibang pamilya, matagal ka nang pinagpalayas. Pinapakain ka namin nang walang bayad 30 taon. Sapat na ang ginawa namin. Walang bayad? Ang sati-taon kong sweldo saan napunta? Sati-taon ako nandito. Binigyan ba ninyo ako ng pera? Huwag ka na magsalita. Umuwi ka na at lumayas. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi na kailangan. Aalis ako. Sa tuwing nakikita ko kayo, nandidiri ako. Alam ninyo, sisisihin ninyo ako. Ikaw! Kung kayang pagsisihan ka namin, ako si Kenneth ay aso. Umalis ka! Hindi ka dapat dito, mga pulubi. Okay. Bangko? Dito sa bangko? May 100 billion dito. Ipinamana ng tiyo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sa bangko. Nandito ako para tingnan ang laman ng aking account. Nagpunta ako para tingnan ang laman ng aking account. Magandang araw po. Anong serbisyo po ang kailangan nyo? Gusto kong tingnan ang laman ng aking account. Antonio Rivera? Kayong dalawa? Alam mo ba kung saan ka pumunta? Dito ba dapat ang mga katulad mo? Legal na mamamayan din ako. Bakit hindi ako makapag-transact? Bakit ano? Ano pong serbisyo ang kailangan nyo? Gusto kong tingnan ang laman ng aking ATM. Ilan ang laman ng bulsa mo? Alam mo ba yan? Matapos kayo mag-divorce ni Shirley, sinadya mo bang guluan ako? Si Shirley ay pumili ng mas magaling na lalaki. Personal yung decision yan. Walang kinalaman ako. May tao ba dito? Kailangan ko mag-transact. Oh, Miss Mercado, anong serbisyo po kailangan nyo? Ako na po ang mag-aasikaso. Ako ang nauna. Bakit siya ang unahin? Ano mo ba ang pila? Ano ba ang problema nyo? Pwede ba ang mga pulubi dito? Parang kailangan ko ulit isipin kung itutuloy ko pa ba ang transaksyon dito. Pasensya na po, Miss Mercado. Ako na po ang mag-aasikaso. Gusto mong gulo? Umuwi ka at guluan si Shirley. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng seguridad. Nagpunta ako para mag-transact. Bakit ako aalis? To? Eli, black ka dito! Yan ang Elite Black Cat! Elite Black Cat? Imposible! Kailangan may yung piso sa bangko. Ikaw na pulubi, paano mo nakuha yan? Siguro nakamali ka lang. Gino Rivera, pwede ko tingnan ang iyong card? Walang tuta. Elite Black Cat to. Imposible! Sa buong Baybayin City, hindi lalampas 3 yan. Paano mo nakuha? Peke yan. Pinapayuhan kita. Mas mabuting ipalabas mo. Genome Rivera, kailangan ko ipalabas ito. Mahalaga ang bagay na ito. Sige. Sige, maghintay lang po kayo. Ang pangit mo. Diamond o gold card na lang sana. Pero elite black card pa? Hay, tangga talaga. Ang babaeng yan, walang galit sa akin. Hindi naman ako lulukuhin. Peke ang iyong card. Krimen ng pagkangkat. Piki? Hindi dapat. Di mo man lang.
Tingnan sarili mo. Kayong mayaman sa 1 trilyon? Umirmi ka muna. Peke na ang ATM, peke pa ang visual. Isabela Sison? Alam mo ba kung sino siya? Siya ang presidente ng Sison Corporation sa Hilaga City. Kayong may visual niya? Don Antonio, sa wakas ay... Hindi ko gustong tawagan ka. Pero sinabi ng isang tao na peke ang Elite Black Card. Bakit mo ako niloko? Niloko kita? Sinong nagsabi? Don Antonio, nasaan po kayo? Nasa Bangkok ng bayan ako. Medyo malapit lang ako. Pupunta ako. Di pa alam ng Elite Black Card, kailangan ng espesyal na key para ma-verify. Anong klaseng teller yan? Ipapahiya ko siya. Okay na yan. May peke mong visual na peke mong tawag. Umalis ka na. Di ka pagod mag-arte? Ako, napapagod na. Bakit ka nagmamadali? Darating na si Isabela. Akala mo, sino ka? Kayo, makakapagpatawag kay Isabela? Akala mo sino ka? Ang tawa-tawa mo. Nandito na ako, Isabela. Sa'yo, totoo ba yan? Nandito na si Isabela. Sino ang may lakas ng loob tumawa? Magandang araw, Boss Antonio. Ano? Siya si Boss Antonio? Boss Antonio, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ikaw ang masusunod. Wala na. Huwag na natin silang pansinin. Hayaan na silang umalis. May katanungan ako sa iyo. Opo. Hello? Shirley, yung walang puwetang ex mo may 1,000 bilyon! Jenny, huwag kang magbiro. Si Antonio Rivera, siya ay isang walang kwenta. Nung kasal namin, ang alam nam niya magtinda sa kalsada. Paano niya makukuha ang 100 bilyon? Ako! Jenny, wala kang ginawa sa trabaho. Nagbibiro ka lang. Kung may 100 bilyon, ang walang kwenta na yan. Ako na, si Henry Sai. O kaya, tulungan mo akong alamin. Hindi ako nagsisinungaling! Si Jenny talaga. Hayaan mo na. Si Jenny talaga. Walang magawa. Tayo na. Uminom na tayo. Hey! Ay napu! Bakit hindi kayo naniniwala? Naiinis ako. Boss Antonio, may katanungan po ba kayo? Paniniwalaan ko muna ang sinasabi mo. Ngunit sabi mo, mana ako sa yaman ng tiyo. Ano ang mga negosyo niya? Pinakamalaking kumpanya, Golden Era Corporation, na 100 trilyon ay binili ni Don Antonio. Ang kanyang shares ay nailipat na sa pangalan nyo. Bukod pa, bukas na kayo pupunta para sa turnover. Ang ito ay simbolo ng tagapangulo. Ang ring, Pinakamalaking kumpanya, Golden Era. opo. Hindi ako nananaginip. Hindi po. Alam ng lahat sa baybayin, may isang misteryosong mayaman na binili ang Golden Era. Matapos 3 araw, magpapatakbo ako ng board meeting. Sa oras na yon, ipapakilala ko kayo sa lahat ng kilalang tao. Pupunta pa ako sa kumpanya para ayusin ng ilang bagay. Ang susi ng sasakyan ni Don Antonio. Sa oras na yon, makikita ko rin sina Shirley at Ronald. Shirley, para lang sa 500 milyon, maghihiwalay tayo. Sana sa oras na yon, huwag kang magsisi. Hello? Ano? Ano? May bagong may-ari na ang Golden Era. Bukas, puntahan mo ang Golden Era.
Dalhin ng pamilyang Hiyas ng Wong ang 1,000 taong kabuti. Ibigay sa dakilang tao. Magbabago na ang baybayin. Gawin ng lahat para maging maayos ang relasyon. Ang paglilista ng Wong sa stock market ay nakasalalay dito. Opo, makahanda ng regalo. Opo. Sa pagbabago ng Golden Era, ang buong baybayin business ay magbabago rin. Ang aking pagkakataon ay dumating na! Boss Antonio, susunduin ko po kayo. Walang hurrying. Hindi ko akalain na ang dating malayang Golden Era ay akin na ngayon. Hoy, si Mr. Baybayin, na walang kwenta. Iniiwan ni Shirley. Walang nag-aalaga. Kaya naghahanap ng trabaho dito. Ano kakialam mo? Antonio, matapos tayong maghiwalay, normal lang na maghanap ka ng trabaho. Dapat lang din. Ngunit, hindi ka dapat narito. Ang Golden Era, naghahanap ng guard. Ngunit ang edad, hanggang 30 lang. Di mo man lang. Tingnan ang sarili mo, bagay ka bang maging guard dito? Sino nagsabi na nag-a-apply ako bilang guard? Shirley, hiwalay na tayo. Wala kang karapatan. Napakialaman ako. Antonio! May nasabi ba ako mali? Ginawa ko ito para sa ikabuti mo. Isipin mo mabuti. May diploma ka ba? Sa karanasan. May work experience ka ba? Hindi guard. Baka naman, gusto mo mag-apply bilang tagapangulo ng Golden Era? Basura tulad mo. Sa malawak na yaman, di ka tanggap bilang guard, lalo na sa Golden Era. Tama si Shirley. Ang pamilya Wong ay partner ng Golden Era na pinagkakatiwalaan o kaya magmakaawa ka, tutulungan kita, magpabor, hanapan kita, maglinis ng banyo. Yun ba? Parang walang edad limit. Salamat na kay Boss Ronald. Magwali sa Golden Era. Mas maganda kaysa magbenta ng pansit na nilalaban ng araw. Ang magandang trabaho para sa inyo na lang. Ikaw! Ako, si Antonio, may trabaho akong gagawin. Wala kayong karapatan na mag-utos. Antonio, huwag ka nang magpanggap. Alam ko, ang dahilan mo dito ay para magbalikan tayo. Hayaan mong sabihin ko, imposible. Ako ay presidente na mayaman. Ikaw naman, pansit vendor lang. Ikaw lang ang pabigat. Naiintindihan mo? Una, hindi ako sumunod sa'yo dito. Pangalawa, ako si Antonio. May trabaho akong gagawin dito. Pangatlo, nakakasira kayo ng paningin. Umalis na kayo! Ang pangit ninyong tingnan. Pwede na kayong umalis. Ikaw, wala ka ng pag-asa? Sandali lang. Ano lo? May negosyo ka dito. Basura tulad mo may connection sa Golden Era. Oo nga. Dumadulo ka ba para magbenta ng basura? Basura sa basura. Bagay na bagay. Antonio, mahalaga ang maging humble. Magpakatotoo. Matapos tayo mag-divorce, baka hirap ka pa maghanap ng pagkain. Ginawa namin lahat para tulungan ka. Hindi namin akalain na ikaw ay walang utang na loob at hindi nagpapasalamat. Ingay. Mga botbo, alis ba kayo o ipapahulog ko kayo? Ikaw! Nalunod ka ba sa sakit? Dito ay Golden Era. Saan mo kinuha ang lakas na magmalabang dito? Boss Ronald! Antonio, nagyalaw na bang utak mo? Ang tapang mo! Ang lakas mong suntukin ako. Putulin ko ang iyong mga paa at tanggalin ang bila para magdusa ka. May nag-aaway sa Golden Era. Asan ang seguridad? Sino yan? Bakit kayo nag-aaway? Boss Ronald. Ganito ba ang pagtanggap ng bisita? Suntukin niya ako! Agad yung palabasin siya! Golden Era. Bawal ang hindi kliyente. Agad kang umalis. Walang pinipili. Ang Golden Era. Yak, kadire. Sigurado ka hindi mo tatanungin ang aking pagkatao? Sigurado ka bang itataboy mo ako? Walang tanong sa akin. Ikaw lang namang nagtitinda ng pansit. Ano pang iyong katayuan? Nakikita mo?
Ang mga guard dito ay hindi mo maabot kahit kailan. Totoo lang, buong baybayin ay luluhod sa harap ng Golden Era Corporation. Kahit ikaw ay dragon, kailangan mong yumuko. Kahit ikaw ay tiger, kailangan mong humiga. Lalo na ay isang aso ka lang. Guys, bubugin niyo siya palabas! Antonio, noon, dahil asawa mo ako, Shirley Reyes, may respeto pa sa'yo. Ngunit ngayon, ikaw ay parang langgam na, madaling durugin. Mag-sorry ka na kay Boss Ronald. Tutulungan kitang makiusap. Para hindi ka Isabela, bumaba ka na... Antonio, hindi ka man nang marunong magyabang. Alam mo ba kung sino si Isabela? Siyang prinsesa ng pamilya Sison ng Hilaga. Tagapamahala ng Sison Corporation. Sa edad 22, pinadala niya ang Sison sa mundo. Ang pangalan ng reyna ng negosyo, ang pagbanggit mo ay parang pag-insulto sa kanya. Si Isabela ay aking idolo. Ngunit walaw larawan niya ang kumalat. Di ko talaga alam ang maliit na baybayin. Ano ang nakahihila sa kanya di? Sa balita, si Isabela Sison ang bumili ng Golden Era. Mabuti naman nag-research siya. Sayang lang, kulang ang lakas niya. Sa sandaling ibigay ko, ang pamilyang hiyas kay Boss Isabela, ang pamilya Wong, ay makipag-ugnayan sa Golden Era. Malapit na mag-IPO ang Wong. Ikaw naman, magiging basura habang buhay. Ikaw naman, magiging basura habang buhay. Sa tingin ko, ang pamilya Wong ay magiging mayaman. Mamaya, kailangan namin ng tulong ni Boss Ronald. Walang problema. Mabuong Golden Era, hindi makikipartner sa mga basura. Anong hinihintay? Sugurin na! Sira ng kanyang paa! Itapon siya! Tigil! Manager Reyes, ito ang lalaki nag-away dito. Manager Reyes, nandito ako para ibigay kay Boss Isabela ang pamilyar na alahas ng pamilya Wong. Sana po later when we meet Boss Isabela, please say good things about me. Nag-away kayo dito. Nag-abala kay Boss Isabela. Kayang panagutan? Ang basurang nagtitinda ng pansit nag-away dito sa Golden Era. Kanina pa mayabang, pinapababa si Boss Isabela. Siya si Manager Reyes ng marketing ng Golden Era. Bago mamatay, nakita mo ang isang VIP. Masasabi mong walang pagsisisi. Antonio Rivera, nag-abala ka kay Boss Isabela. Wala ka ng pag-asa. Walang pakialam ang patay. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Hindi kita matutulungan. Pare, ikaw ba si Ginong Antonio Rivera? Pinapunta ako ni Boss Isabela. Please. Kayo po si Ginong Antonio Rivera. Pinapunta po ako ni Boss Isabela para sunduin kayo. Po. Manager Reyes, siya lang naman natitinda ng pansit. Paano niya kilala si Boss Isabela? Sigurado akong niloloko ka niya. Maniwala po kayo. Siguradong niloloko ka niya. Tama, Manager Reyes. Mapapatunayan ko. Masakit ipaalam sa iba. Pero ayoko maglihim sa inyo. Siya ang aking ex-asawa. Tungkol sa kanya, walang mas kilala kundi ako. Manager Reyes, wag po kayo magpadalos-dalos! Walang karapatan ka magsalita. Walang utang na loob. Ikaw ay tanggal. Manager Reyes, bakit mo ako tatanggalin? Bakit mo? Naglilingkod ako para sa kumpanya. Alif! Manager Reyes! Manager Reyes! Golden Era. May katulad niyang kasosyo. Nakakapanlumo. Ikaw! Mula ngayon, hindi na kayo welcome sa Golden Era. Huwag na kayong bumalik. Manager Reyes, sigurado ka bang tatanggol siya? Alam niyo ba, ako ang kasosyo ng Golden Era. Para sa isang tao, ipapahiya ang pamilya Wong. Baka hindi maganda. Pamilya Wong, anong karapatan nila? Ikaw! Papatasan niyang kita ng Wong galing sa Golden Era. Kung itigil ang pakikipagtulungan, agad maghihirap ang Wong.
Manager Reyes, magpatawad po kayo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Di po ako marunong magsalita. Deserve ko pong mamatay. Pakiawa po. Bigyan po ng buhay ang pamilya ko. Golden Era ay hindi makikipagtulungan sa basura. Mula ngayon, agad itigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng Golden Era at Wong. Kahit pa ongoing o nasa preparasyon pa, itigil lahat. Pamilya Wong, huwag nang umasa makakuha ng pera. Sino ka ba? Para sabihin niya, ngayong araw, kung di kita patayin, di ako Wong. Kayong dalawa ay natangkaring bastusin si Don Antonio. Bagong may-ari ang Golden Era. Takot ako na ang posisyon mong manager ay malaglag na. Kanina lang, sinabi mong pinapunta ka ni Boss Isabela na kasinungalingan. Walang takot na marinig ni Boss Isabela at ikaw maparusahan. Sa tingin ko, mag-ingat na lang kayo. Kayong dalawa. Boss, Isabela, nandito na po kayo. Sabi ni Victor, kilala mo si Antonio Rivera. Don Antonio. Foreman Boss Antonio. Ako po ang sekretarya ni Boss Isabela. Pinapatawag po kayo pumasok. Hindi! Mga taga Golden Era, baliw na ba kayo? Isang basura gawang bisita? Ikaw! Wala na. Huwag na natin silang pansinin. Tara. Boss Ronald, ano na ang gagawin natin? Basura lang naman siya. Ano magagawa niya? Hindi lang natin alam anong ginamit niyang paraan para lapitan si Victor. Pupuntahan natin si Isabela. Ipapadalan. Ang pamilyang alahas ng Wong. Mapapansin siya. Si Victor. Wala na. Tama. Bagong may-ari ang Golden Era, ang sistema nito ay magbabago na. Si Victor na manager ng marketing ang unang matatanggal. After I meet Isabella, I'll make sure that trash dies. Tagapangulo, simula ngayon, ako na po ang inyong pribadong sekretarya. Kung may kailangan po kayo, pwede niyo po akong direktang utusan. Sapagkat utos ng tiyo, sa board meeting lang ibubunyag ang totoo mong pagkatao. Sabi niya, para makita niyo ang tunay na kulay ng mga tao. Kaya ngayon, pakisensyahan po muna. Pumasok! Boss Isabela, si Ronald Wong ng Wong Corporation at si Shirley Reyes ng Malawak na Yaman ay gusto makita kayo. Ang Golden Era, hindi makikipartner sa mga walang kwalidad na kumpanya. Utos ni Don Antonio. Utos ko na rin. Punta ka na. Umalis ka! Umalis! Umalis! Ikaw na ang isang gwardiya. May lakas ng loob ka. Pakinggan ninyo. Ako ay partner ng Golden Era para magdala ng regalo kay Boss Isabela. Sa harap ng Golden Era, ano ka ba? Sabi ng tagapangulo, ang Golden Era hindi makikipartner sa mga basura. Ano? Boss Ronald, ang sinabi niya, parang sinabi lang ni Antonio kanina. So what? Siya rin ang isang walang kwenta. Antonio Rivera! Dahil ba sa'yo? Dahil sa iyong bibig, ikaw ang pumatay sa akin. Hipirin mo ang lakas para pag bankrupt ang Wong, alam mo gagawin. Umalis! Umalis! Bitawan ako! Umalis! Umalis! Boss Ronald, anong gagawin natin? Sa akin mo tanong? Tangina, hintay tayo dito. Di magtatagal. Si Antonio na walang kwenta, matatanggal din. Mag-ingat po. Antonio Rivera? Paano niyo mabibili ang ganung sasakyan? Baka may relasyon siya kay Isabela? Kung totoo man, hindi pa kami nakapag-divorce. Paano naman? Huwag mong kalimutan. Maraming taon kayo mag-asawa. Kung kilala niya talaga si Isabela na malaking tao, dapat alam mo na... Tama. Siya ay talagang walang kwenta. Ngunit, saan niya kinuha ang pera? Nagnakaw ba siya ng pera mo?
Ang unang ginawa, pag naging mayaman, siyempre, bagong bahay. Matapos mag-divorce, wala man lang akong matitirhan. Nick! Si Kuya Antonio yan! Anong kuya? Ang ate mo at ang walang kwenta, ina-divorce na. Hindi pa nakuha ang papel. Ang kotse na yan! Hindi bababa sa 1 bilyon! Ano? Tingnan natin. Ginong Rivera, primahan ng po ito at ang bahay ay sayo na. Salamat. Ginong Rivera, ito po ang inyong titulo. Ang galing mo. Ang walang kwenta na inalis ng anak ko. Ibigay mo ang pera. Anong pera? Rivera! Huwag kang magpanggap! Saan galing ang pera mo? Nang nakaw ka kay ate! Saan galing ang pera mo? Sigurado minakaw kay ate. Tama! Simula nang hiwalayan ng aking anak, nagastos mo pa rin ang pera niya? Hindi ko kailanman ginastos ang pera ni Shirley. Kung hindi kayo naniniwala, tawagan niyo siya. Ina, dahil ang lalaking ito ay hindi nakikisama, maghanap tayo mismo. Walang modo. Hindi ka tinuruan ng nanay mo. Tuturuan kita. Mananakit ka sa akin? Ako, ang kapatid ng asawa mo. Dati, dahil kapatid ka ni Shirley, nungit, nang magkasala ka, ako ang nagpanagot. Utang sa sugal mo, ako ang nagbayad. Ngunit araw-araw, ikaw ay nang iinsulto. Ngayon, hiwalay na kami ng ate mo. Sino ka ba? Hayop ka! Matagal ko nang alam na hindi ka mabuting tao. Ngayon, nilalabanan mo ang kapatid at biyenan mo? Balik mo ang titulo. Hindi ko ibabalik. Amin ito! Tiulo ng aming bahay! Tama! At ang sasakyan sa labas ay sa amin din! Tama. Nasa akin ang titulo. Akin na ito. Anong balak mo? Agawin mo sa akin? Nasa akin ang titulo. Ang bahay ay akin. May lakas ka bang agawin? Nag-text na ako kay ate. Malapit na siya dito. Abangan mo kung paano kanya tratuhingin. Para sa huling beses, ibalik ang titulo. Ate! Antonio Rivera, nagnakaw ka ng pera ko para bumili ng bahay at sasakyan? Ano ngayon? Gusto mo ba? Gugulpi mo pa ba si Ina at Kenneth? Shirley, nalilito ako. Kailan ko nagnakaw ng pera mo? Bakit mo sinasabing nagnakaw ako? Nag-check na ako. Ang pera sa aking account, nawala lahat. Hindi ikaw? Sino pa? Antonio, tandaan mo, divorced na tayo. Kung magnanakaw ka pa, krimen na yan. Naintindihan mo? Nag-report na ako. Kung ngayon mo ibigay ang pera, humingi ng tawad kay Ina at Kenneth at papat. Ate, siyang nagnakaw ng pera mo. Patutuhugin ko siya at humingi ng tawad. Tama! Walang kwenta! Lumuhod! Katawa-tawa. Nawala ang pera nyo. Ano naman ang pakialam ko? Shirley, sa maraming taon nating kasal, hindi ko kinuha ang pera mo. May lakas ka bang sabihin sa Diyos? So what? Hindi ka dapat gastusin ang pera ko. Shirley, ikaw talaga nakakadiri. Ang buong pamilya nyo, nakakadiri. Basura kayo! Hayop ka! May lakas ka na sumigaw sa amin. Lumuhod ka na! Lumuhod! Pulis! Siya yan! Nandakaw ng pera ng ate ko! Agad yung arestuin! Dapat barilin ng ganyan tao! Parusahan niyo siya! Imbestigahan namin ang totoo. Sumunod lang kayo sa aming gawin. Kayo lang? Deserve niyo ba si Don Antonio? Ang ganda ng babae na to. Sino siya? Grabe! May mas maganda pa kay ate? Ginang Reyes, presidente ng malawak na Yaman Shirley Reyes, ex-wife ni Don Antonio. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo ba na nagnakaw si Don Antonio? Tama. Ang pera niyo sa bahay at sasakyan ay ninakaw niya sa akin. Sigurado ako. Ayon sa aking investigasyon, ang iyong assets ay mga 2 bilyon lamang. Tama. Ang anak ko ay presidente malawak na yaman. Mayaman siya. Mapapantayan ba siya ng ganyang tao? 2 bilyon? Ang walang kwentang to, hindi makakakuha niyan. Kung ganon, malinaw na ang totoo. Ang pagkawala ng pera ni Ginang Reyes, walang kinalaman kay Don Antonio. Ang pagkawala ng pera ni Ginang Reyes, walang kinalaman kay Don Antonio.
Ginang, hindi ko man alam kung sino ka, pero ang pagsasalita ay kailangan ng ebidensya. Hindi basta-basta magbigay ng salita para baliktarin ang katotohanan. Naiintindihan mo? Madali lang. Ang sasakyan ni Don Antonio sa labas, 150 milyon ang halaga. Kaya mo bang bilhin? Ano? 650 milyon. Gino Rivera ang binili niya ay mansion ng Paradise 1 na ito. Siguro narinig niya na ang balita. Sa buong Baybayin City, ito ang pinakamayamang mansion. 5 billion ang halaga. 5 billion? First time ko lang marinig. Ang bibili ng 5 bilyong mansion, magnanakaw ng 200 milyon. Ginang Reyes, hindi ko sinasabing ang mga ari-arian mo ay hindi sapat para kay Don Antonio bilang panggastos lang. Ang mga katotohanan at ebidensya ay nakapagpapatunay ba? Hindi pwede! Bago kami mag-divorce, nagtitinda lang siya ng pansip. Walang kwenta! Paano niya magagawa may ganyang pera? Pinahire niyo lang siya. Tama, di ba? Ang mga ito ay wala ng kinalaman sa'yo. Paalala lang, ang kapatid mo ay may utang sa sugal na 200 milyon. Kinabukasan ay nabayaran. Saan napunta ang pera? Itanong mo sa kanya. Saan napunta ang pera mo? Itanong mo sa kanya. Kenneth, ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Ate, hindi ako! Pulis, ididulo ko ang kaso laban kay Ginang Susan at kay Ginoong Kenneth na nagbanta kay Don Antonio ng 2 bilyong piso. Itong lahat ay ebidensya. Hindi kami tatanggap ng kasunduan. Idedemanda na lang. Ate, alam ko na mali ako. Ako lang. Mahilig kasi ako magsugal. Nagkakautang ako. Kung hindi ko mabayaran, papatayin nila ako, ate. Tulong mo ako. Hindi ako gusto makulong. Anak, wala akong alam dito. Ako ang nanay mo. Huwag mo akong pabayaan. Ginong Rivera, ito po ang inyo. Salamat po, pulis. Sumama po kayo sa amin. Pulis! Pulis! Ate, tulong! Kenneth! Ed! Pulis! Tulong! Anak! Ate! Antonio, ginanti mo ako, di ba? Dahil nag-divorce tayo. Ipapakulong mo ang nanay at kapatid ko. Walang awa. Ang puso mo, di ba? Walang awa ba ang konsensya mo? Ha? Silang may kasalanan. Ano naman ang pakialam ko? Kung hindi nila ako ginulo, hindi sila mapupunta sa kulungan. Silang may kasalanan. Antonio, tumahimik ka. Hindi ko pinapayagan. Nasabihin mo yan at kapatid ko. Okay. Okay. Kaya pala madali kang sumang-ayon sa divorce. May bago ka na pala, itong babae. Ginang, babala lang. Ingat ka. Loko ka niya. Walang kwenta siya. Walang kakayahan. Nung kasal kami, panghugas lang ng pinggan. Walang silbi. Ang aming relasyon ay huwag mong pakialaman. Ang kapatid at nanay mo, naghihintay pa ng tulong. Antonio! Bagong divorce lang. Nakalink ka na sa babaeng to? Walang hiya ka. Walang konsensya. Playboy. Shirley! Ako ang dapat magtanong. Hindi pa tayo divorced. Nakalink ka na kay Ronald Wong. Walang konsensya. Walang hiya ka. Ginawa ko yon para sa negosyo. Hindi ako katulad mo. Don Antonio, sana huwag ninyo akong sisihin sa ginawa ko. Hindi naman. Paano ka nakarating dito? Nandito ako para makipag-usap. Adi ka na? Tagapanggulo, ang Golden Era ay naghahanda ng 30 bilyong proyekto ang Happy Valley. Kailangan nating tukuyin ang lokasyon. Dito na lang. Okay. Ako na po ang bahala sa demolisyon. Oo nga. Ang mga kumpanya sa Baybayin nag-aagawan sa proyekto. Maraming tao sa baba. Gusto niyo silang tingnan? Huwag na. Ang bagay na to, ikaw na ang bahala. Sa board meeting, una, ipahayag ang tunay ninyong pagkatao. Pangalawa, tukuyin ang kasosyo ng Happy Valley. Okay.
Maricel, sa tingin mo, magtagumpay ba ako ngayon? Ang Golden Era bago may-ari agad, naglabas ng proyekto na 30 bilyon. Kung ngayon makipagtulungan tayo sa kanila, kahit kaunti lang ang makuha natin, panalo pa rin tayo. Boss Shirley, ang lakas ng malawak na yaman. Ang Golden Era ay mapapansin ito. Kung ngayon, makipagtulungan tayo sa kanila, ang malawak na yaman ay aakyat sa tuktok. Antonio Rivera? Di ka talaga nawawala. Sinundan mo ako. Hanggang Golden Era. Antonio, hiwalay na kayo ni Boss Shirley. Alam kong di ka makontento. Dahil si Boss Shirley ay milyonarya na ngayon bilang presidente. Ikaw naman, natikindalang ang pansit ganyan ang katotohanan. Pinapayuhan kita. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ako, alam kong sasabihin mo. Ang layunin mo dito ay para makipagbalikan sa akin, di ba? Hayaan mong sabihin na imposible yan. Gusto kong sabihin, di kita sinusundan. Nag-iisip ka lang, nakakahiya yan. Hindi pa rin aamin? Simula na kami naghiwalay, palading mo akong ginugulo. Una, kinuha mo babae para maggula. Tapos, pinakulong mo pa ina at kapatid ko. Ang layunin mo ay para akong pakipagbalikan. Alam mo, hindi kita papayad ang magtagumpay. Si Boss Shirley ay magkakaroon na ng pakikipagtulungan sa Golden Era. Sa oras na yon, buong Baybayin City ay maghahanga sa kanya. Sa kanyang galing ay nakatadhana na umangat at igalang. Ikaw naman ay isang simpleng tao lang. Hindi mo siya nararapat. Magiging pabigat ka lang. Kayo, din ba dito para sa Happy Valley Project? Mapaglin lang ka talaga. Pinag-aralan mo kami. Bakit? Gusto mo sirain ito? Alam mo, Antonio, pwede kang walang kakayahan, pero huwag kang marumi. Ngayon ay ilipat mo na ang natitira mong gamit. At kung hindi, itatapon ko lahat. Wala na, umuwi na lang tayo at maghintay. Sumasakit siyan ko sa kanya. Shirley, sa pulong ng direktor, malalaman mo ang lahat. Huwag kang magsisi. Sekretary Isabela, anong problema? Don Antonio, kanina, ang presidente ng malawak na yaman, si Shirley tumawag. Hiniin niya 5 bilyong % ng pakikipagtulungan. Di ko alam. Tutulungan ba natin sila? Pagbigyan sila. Tingnan lang ito bilang kabayaran para sa kanya at sa anak. Okay, naintindihan ko. Ipapahayag ko na lang sa board meeting. May isa pa. Pumunta ka sa pulisya, palayain ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Pag silang pahirapan. Sa huli, ayoko makipag-ugnayan sa kanila pa. Malas. Okay, Don Antonio. Nalaman ko na kayo ni Shirley ang inyong divorce papers. Hindi pa tapos proseso. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Ako na ang bahala dito. Antonio, hindi mo pa ba siya nakalimutan? Sa pagkakataong ito, parang kailangan kong tulungan ka. Antonio, bakit ka dito? Hindi ba sinabi mo sa akin na pupunta ako dito para mag-ayos ng gamit? Sinabi na ni Boss Ronald. Dahil sa'yo, naggalit ang Golden Era. Kaya kami noon, pinagbuhusan ng tingin. Alam mo ba, dahil sa'yo, ang aking kontrata ay mababaliwala? Magkasama tayo ng maraming taon. Mas pinaniniwalaan mo si Ronald Wong? Hindi ako maniniwala. Siyang tutulong sa akin. Sa halip, maniniwala ako. Walang kwenta. Alam mo ba, dahil sa iyo, ako nasira. Kaya ako, naghingi kay Boss Ronald. Alam mo bang laking pinsala nito? Ako ngayon ang tagapanghulo ng Golden Era. Meron ako. Hindi mo kay... Gusto mo ba sumali sa board ng Golden Era? Tutulungan kita. Invitation ito sa board ng Golden Era. Pwede kayo magpunta ng anak mo.
Tagapang-ulo ng Golden Era, bakit hindi mo sabihin na ikaw si Batala? Anong oras na ito? Gusto mo pa akong lokohin? Antonio Rivera! Alam mo ba anong sinasabi nila tungkol sa akin? Sinasabi nila na ako, si Shirley, ay ikinasal sa isang walang kwenta. Nang ikinasal ako sa'yo, sinira mo ang buhay ko. Gusto ko na makipaghiwalay. Patuloy mo pa akong idadama, hindi ba? Antonio Rivera, ikaw ang dumi sa buhay ko. Bakit hawak mo ang litrato ko? Bakit? Hindi ka karapat-dapat. Wala pa tayo ng divorce papers. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong gamitin ito para hindi ako makipaghiwalay? Maghiwalay na tayo. Gusto mong makipaghiwalay? Pirmado ko ng divorce papers. Gusto mo namang sumali sa Golden Era board meeting, di ba? Pagbibigyan kita, mama kasama ang bata. Walang pinagbago. Sa pagsisinungaling, lalong gumaling ka. Alam kong kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Plano ko sana sa pulong ng direktor sabihin lahat sa'yo. Ngayon, wala nang pagkakataon. Kung ganyan ang gusto mo, mag-divorce tayo. Susundin kita. Pupunta tayo sa civil registry para pirmahan. Okay. Ikaw ang nagsabi. Nandito na! Mahal, ang laking cake! Halika! May sombrero pa! Maganda. Halika, kain tayo ng cake. Okay. Si Pusa! Mahal na pusa! Ako rin na yan si Pusa. Mahal, sa tingin mo ba tayo magiging masaya forever? Siyempre naman. Antonio, alam mo ba anong sabi nila sa akin? Sabi nila si Shirley, nangasawa ng walang kwenta. Nangasawa ako sa'yo, niloko mo buhay ko. Gusto ko na mag-divorce. Patuloy mo akong dadamay, tama ba? Antonio Rivera, ikaw ang dumi sa buhay. Bakit mo kinuha ang itrato ko? Bakit? Kakarapat dapat. Shirley. Aba? Ang pag-ibig natin parang isang biro. Antonio Rivera, mula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Mula ngayon, ayaw ko nang makita ka. Lalong ayaw ko kay Miguel, na may tatay na laging nagsisinungaling. Gusto ko, mawala ka sa buhay ko. Lumayo ka sa akin at anak. Shirley, kinukuha na kita. Tara na. Uy, si walang kwenta. Sa wakas, alam mo na mag-divorce. Ilang buwan pa, ikakasal na kami. Ikaw na walang kwenta, wala kang karapatan sa aming kasal. Sa buhay mong natitira, siguro madiding Parang magiging binata na siya. Magandang araw, Don Antonio. Don Antonio! Antonio Rivera! Ano ko to? Don Antonio, lahat ng ito ay aking pinili para sa iyo.
o maging maingat. Huwag nang ipalit ang bato sa perlas. Antonio, ano ibig mong sabihin? Ang mga babae, ano ang koneksyon nila sa'yo? Sinadya mo bang galitin ako? Ginang Reyes, kung gusto mong uminom ng alak, malugod kang tatanggapin ni Don Antonio. Hindi tulad ng iba, mula sa mahirap, kuripot. Ako ang tagapangulo ng Wong Corp. May lakas ka bang saktan ako? Ikaw, may lakas ka bang suntukin ako? Wong Corporation, walang kwenta. Walang hiya ka. Tama na. Umalis na tayo. Sinabi ko na hindi ka karapat dapat. Putang ina! Nagagalit ako! Sino ba talagang babae niyan? Kung malaman ko lang, gagawin ko siyang buhay na impyerno. At si Antonio Rivera, akala niyo may artista, makakatalo na ako. Mahilig na siyang mag-artista. Don Antonio, nakakatawa. Boss Ronald, sa tingin mo, pwede bang pekehin ang imbitasyon ng Golden Era? Bakit mo tinatanong yan? Ang imbitasyon ng Golden Era may espesyal na pulang selyo. Hindi mapikehan. Tsaka karaniwang tao, hindi din ito pikehin. Kung mahuli, ipagbabawal ng Golden Era magpakailanman, hindi na makabangon. Parang patay na. Ngunit, yung sumundo kay Antonio, nasasakyan. Ang plaka, parang sa Golden Era. Antonio Rivera. Alam ko na, nagsinungaling ka nga. Tagapang-ulo ng Golden Era. Isa kang sinungaling. Shirley, huwag mag-alala. Bukas sa 4 na dagat, ang imbitasyon ng tagapangulo, nakakuha ko ng 2. Bukas, dadalhin kita na magkasama. Tama nga, ang pakasalan si Boss Ronald ang pinakamabuting desisyon. Sige. Tagapangulo, ang board meeting ay magsisimula na. Pumasok na po tayo. Sige. Magandang araw. Ipakita po inyong imbitasyon. Pumasok po kayo. Magandang araw. Ipakita po ang inyong imbitasyon. Antonio Rivera! Kayo dalawa? May lakas pa kayong harapin ako? Suicide move! May sakit ka talaga. Kailangan mo lang sampalin. Ikaw! Sinampal mo ako! Ang hindi gumala kay Boss Antonio, sampal! Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan mo. Antonio Rivera! Suicide move! Bitawan ako! Magsisimula na ang meeting. Huwag magingay o aalisin kayo. Wag na, Boss Ronald. Antonio Rivera, bakit ka narito? Hindi ka pa ba sumusuko? Tsaka sa okasyo ito, walang imbitasyon. Hindi ka makakapasok. Ngayon, ay board meeting para sa bagong tagapangulo ng Golden Era. Kayo, dalawang walang kwenta. Isang dukha na natitinda ng pansit, isang walang pangalan na puta. Silang dalawa, hindi pa siguro alam kung ano ang hitsura ng imbitasyon. Ni hindi nyo siguro alam kung ano itsura ng imbitasyon. Oo nga. Antonio, baka gumamit ka ng peking imbitasyon para makalusot? Sa tingin mo, papayagan ka ng Golden Era Corporation. Ito ay personal na nilagdaan ng tagapang-ulo. Elite invitation? Ano?
Niladaan Tagapangulo Elite Invitation? Opo, ang imbitasyong ito, 2 lang po. Mangyaring, pumasok po! Paano ka nakakuha ng elite invitation? Binigay mo pa sa 2 walang kwenta! Alam mo ba ang ibig sabihin ng elite invitation? Kung makakuha tayo nito, madaling makipag-ugnayan sa Golden Era Corporation. Ngunit, binigay ito ni Antonio sa akin. Para nangyari yan. Kung meron siya nito, bakit ibibigay sa'yo? Antonio, sino ka talaga? Bakit na yun parang hindi kita kilala? Ano pa ang itinatago mo sa akin? Ako si Antonio Rivera. Palagi akong si Antonio. Ang board meeting na ito ay ginanap ng Golden Era. Di nagtagal, bagong may-ari na ito. Alam kong curious kayo, ang bagong may-ari ng Golden Era? Wow! Sa wakas, makikita ko na si Isabela. Siya ang aking idolo. Ang galing niya! Ang tanong lang, ano ang uri ng lalaki ang karapat-dapat para sa kanya? Ang layo ng Hilaga City. Pero pumunta siya dito. May gusto siya dito. E makasunod lang tayo sa kanya. Kung pera ang gusto, madaling makakuha niyo. Simula nang si Isabela nangasiwa sa season, ang kanyang pamumuhunan walang nabigo kahit isa. Ako ay talagang nagtataka, ang maliit na Baybayin City, ano ang kanyang nahanap dito? Bago pa dumating si tatay, sinabi niya sa akin na kailangan maging mabait sa kanya. Kung magiging public ba ang Wong, depende sa kanya. Antonio, kahit hiwalay na tayo, pero kailangan ko pa rin na ipaalala sa iyo. Ang mga dumalo ngayon ay mga bigatin sa baybayin. Meron din si Isabela Sison. Mas mabuting huwag kang gumawa ng gulo. Kung hindi, mapapahamak din ako. Naiintindihan. Hindi ba siya ang ex-asawa ni Boss Shirley? Parang may nararamdaman pa si Boss Shirley. Dinala pa siya dito. Uy, wag na. Naawa lang si Boss Shirley at dinala siya dito. Ang walang kwenta. Natakot siguro sa pangalan ni Tagapangulo Isabela. Walang hiya ka. Bakit ka tumatawa? Magbigay-pugay kay Ginang Isabela Sison. Kayo si Isabela Sison? Tama. Kayong tagapangulo ng Golden Era. How manhin. Na-disappoint ako. Ang tagapangulo ng Golden Era ay iba. Ako naman, sekretarya lang niya. Pinapasakreta si Isabela ang reyna ng negosyo. Ang tagapangulo ay sino ba talaga? Ang mga apo ng Wong ay dapat parusahan. Anong gulo ang ginawa mo? Ang Golden Era, gagawin lahat para ipasara tayo. Sinong nasagasaan mo? Itay, hindi ako may kasalanan. Si Isabela! Nilabanan mo si Isabela. Na yan kung hindi mo siya mapatawad, abangan mong malugi ang Wong. Tapos na. Wala na. Tapos na. Shirley, nagsisisi ka na ba ngayon? Antonio, ano ang dapat kong sisihin? Hindi mo kailangang maghigante sa pamamagitan ni Isabela. Ganyan ka lang. Lalo kitang kakahiya. Oh, alam ko, nag-divorce tayo. Galit ka sa akin. Ngunit hindi ko akalain na may mali sa ginawa ko. Ang ibig mong sabihin, ang pagliligaw mo ay kasalanan ko? Tama ba, Shirley? Sapat na! Anong silbi ng sinasabi mo? Kung respeto mo ako, hindi dapat dalhin ng ibang babae at ipagmayabang sa harap ko. Hindi mo dapat gawin sa akin to. Respeto? Paano si Ronald? Hindi pa tayo nag-divorce. Pero kayo na, nagliligawan na. Nirespeto mo ba ako? Antonio, sa madaling salita, para sa ikabuti mo, ang babaeng katulad ni Isabela, hindi mo kayang hawakan. Ang agwat ninyo ay napakalaki. Para sa kanya, laro lang lahat.
Pinaniwalaan mo pa. Shirley, pwede mo bang baguhin ang ugali mo? Bakit ka nang kinibabaw at kinakahiya ako? Simula nang ikasal tayo, nagbago ka. Pinabayaan mo ang sarili para sa trabaho. Matapos ikasal, parang hindi na kita. Antonio, kailangan mo bang sabihin ito dito mismo? Gusto ko lang itanong, bakit ka nang inibabaw at kinakahiya ko? Anong karapatan mo para iganang kita? Tingnan mo ang lahat dito. Sino sa kanila ang hindi mas magaling sa'yo? Ako ang presidente ng malawak na yaman. Bata pa si Isabela, naging reyna ng negosyo. Lalo na ang tagapang-ulo ng Golden Era, isang taong di makakalimutan. Ang agwat ninyo ay di makakalimutan. Ikaw at ang lahat dito ay hindi parehong antas. Naiintindihan mo? Ngayon, inaanunsyo ko, tagapang-ulo ng Golden Era, Ginong Antonio Rivera. Siya ang tagapangulo? Ginang Reyes, sinabi ko na, hindi ka kalapat-dapat. Hayo! Ginoko niya kayo! Siya ay peke! Victor! Siya ay what? Manager Reyes. Ano daw? Sir, ma'am, ako si Victor Reyes, manager ng marketing ng Golden Era. Nagpanggap bilang ng kanilang kaibigan at nakakuha ng ebidensya. Ako ay nagsasakdal kay Antonio Rivera na nagpanggap bilang tagapang-ulo ng Golden Era. Bitbitin siya! Opo! Kayong dalawa? Tagapang-ulo? Deserve mo ba? Yuck! Antonio, mas mabuting aminin mo na ang iyong kasalanan. Hindi ko gustong si Miguel magkaroon ng reputation na anak ng scammer. Bagaman hiwalay na tayo, pero sana ikaw ay maging responsabale. Mapakita ka ng magandang halimbawa. Golden Era Corporation. May singsing ng tagapangulo. Sino ang may lakas ng loob? Golden Era Corporation. May singsing ng Sino ang may lakas? Para lang ito sa tagapang-ulo ng Golden Era Corporation. Nandito na ang singsing, para bang ang kanyang pagkakakilanlan ay totoo. Oh, hindi makapaniwala. Siya talaga ang tagapang-ulo ng Golden Era. Sa ngayon, hiwalay na siya kay Presidente Shirley. Single siya. Single din ako. Meaning, may pag-asa pa ako. Antonio Rivera! Wala ka ng pag-asa. Walang lunas! Malapit ka lang mamatay! Pinapakita mo pa ang pinasinuwalinan mo kami! Hanggang kailan ka? Tama! Sana lahat tayo mag-ingat! Huwag maloko ng manloloko. Siya, manloloko, walang hiya. Walang utang na loob. Kaya, gagamitin mong singsing para patunayan ang pagkakakilanlan. Ninakaw mo ba ito? Paano mo patunayan na hindi mo ninakaw? Paano mo patunayan na hindi mo ito ninakaw? Oo nga, junk food vendor. Paano mo patunayan na totoong ring na to? Ako, sa tingin ko, ang ring na to ay ginawang pekeng... Sir, ma'am, 20 taon na ako sa Golden Era. Ang rin ng dating tagapangulo, napakakilala ko. Ang totoo, ito ay peking. Manager Reyes. Napanood ang Golden Era, lumago at pumunlat. Ang sinasabi niya, walang mali. Tama! May kapalitang magpanggap, parang basurero lang siya. Basura lang yan, pinulot lang para ipanggap na. Rin ang tagapang-ulo. Sabi ko, si Antonio Rivera, gusto lang ipamukha sa ex-wife niya para magbalik loob. Ngunit, nahulaan ni Manager Reyes ang kanyang balak at dinala na lang ang pulis. Pulis! Aresto na siya! Ang taong ganyan, hindi nararapat dito. Nakakasulasok lang. Tama! Saka pa, ang oras namin ay mahalaga per segundo. Aresto na siya! Malas talaga. Itigil! Bitawan siya! Bitawan siya! Hello?
Kailangan ko ngayon ng DNA report ni Taga Pamulo at Don Antonio. Kailangan ko ito sa loob ng 3 minuto. 2. Pinakamatatag sa baybayin na sertipiko ng DNA test. Patay na. Patay na talaga ako. DNA report. Yung bagay na to, madaling gawing pekeng. Hindi naman mahirap. Victor! Bago ka magmayabang, tingnan mo muna kung ano ka. Isabela. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Para sa lalaking to, mabuti ka magtrabaho. Magaling kang umarte. Magaling ka talaga. Tama. May sing-sing, may DNA, marami kayong props. Halos nauto ako ng 2 ninyo. Ang huling testamento ni Don Antonio. Pinatutunayan ko na, pagkatapos kong mamatay, ang posisyon ng tagapangulo ay ipapasa sa aking pamangkin, si Antonio Rivera. Parang totoo nga. Ang sulat ni Don Antonio. Palagay ko, may plano na si Don Antonio. Kami lang ang bulag. Ikaw talaga? Ang pamangkin ni Don Antonio? Don Antonio! Si Victor ang nagutos sa akin! Pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng buhay. Pakiusap po. May pamilya po ako. Kung mawala sila, wala na ako. Frono Wang! Gusto mo ng pagkakataon? Gusto po. Don Antonio, pakiusap po. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ang pagkakataon, sa susunod na buhay, umalis ka! Officer, meron pa akong dokumento. Victor Reyes! Ikaw ay pinasuspect sa pandaraya, pangungwento at pagnanakaw. Ikaw ay... Hindi po, officer. Baka po may nagkamali. May ebidensya ka pa rin itatanggi. Bitbitin! Oh, hindi po, sir. May nagkamali po. Maayos ako mamamayan. Huwag niyo po sirain ang loob. May sasabihin? Sabihin sa istasyon. Ganito ko sa inyo. Abangan nyo. Hindi ko kayo titikilan. Bit! Ellis! Pasensya na. Antonio, may kasalanan ako. Pinilit ko ang gusto ko. Pinilit ko ang sarili ko. Maaari mo ba akong patawarin? Mahal kita simula noon. Alam mo yan, Antonio. Ganyan lang ako. Ngunit mahal kita. Shirley, maraming beses ko sinabi, hindi mo pinaniwalaan. Sinabi ko tutulungan kita, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Kinuha mo si Ronald para sirain ako. Matagal na kaming hiwalay, di ba? Hindi. Hindi ganyan, Antonio. May kasalanan ako. Antonio, may kasalanan ako. Kailangan nating mag-usap. Antonio, mag-usap tayo. Magbalikan tayo. Okay lang ba, Antonio? Antonio, kahit hindi para sa akin, isipin mo naman. Nak, hindi pwedeng walang... Mahal pa rin kita. Magbalikan tayo. Kung magbalikan tayo, babalik lahat sa dati. Gusto mo rin yan, di ba, Antonio? Magbalikan tayo. Antonio, umuwi na tayo. Umuwi tayo ng sabay. Umuwi tayo sa ating tahanan. Shirley, magising ka na. Hindi na tayo magkasama. Mula ngayon, walang ugnayan na tayo. Bakit? Bakit ako naging tangga noon? Antonio! Antonio, huwag kang umalis! Mahal kita! Huwag kang umalis! Antonio, gusto kong makipag-usap sa'yo. Kung hindi ka nailang, pwede akong...
Paano mo nalaman na ito ang sasabihin ko? Ngunit, hiwalay na ako. May anak din ako. Walang problema, Isabela. Hindi ito problema. Kung tunay na nagmamahalan, ang lahat ng ito ay hindi problema. Mapapalago ang pag-ibig. Maging mabuting ama ako sa ating anak. Umalis na tayo. Papa, kasalanan mo. Nakatulog ako kanina. Bakit mas naman to pa sa akin? Angel, antukin si Papa. Huwag mo na akong saktan. Wala pa akong naliligo. Pero sinaman pa kita sa paaralan. Na magalit ha? Sa semestre na to, mag-top ka para kay Papa. Bibigyan kita ng malaking regalo. Totoo ba, Papa? Subalit, katulad ko, isang matalinong estudyante, mag-top ay napakadali lang. Subalit, Papa, ano regalo mo sa akin? Papaluin kita sa labas. Okay ba? Okay, kainan sa labas. Halika. Tingnan natin ang bahay natin sa tahimik na baybayin. Pakinggan mo. Sa proyekto natin, may VIP na darating para sa bahay. Bilang hepe, kailangan mong maging alerto. Kung magalit, ang VIP na to, sisisiin kita. Narinig mo? Opo. Walang sumagot. Hayaan na lang. Tayo na. Pumasok na lang tayo. Bakit kayo narito? Hindi niyo nakita na ito ay opisina ng tahimik na baybayin. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umuwi na lang kayo. Pumunta kami para sa bahay. Hindi kami walang kwenta. Mga kapatid na gwardiya, dinala ko ang aking anak para mag-reserve ng bahay. Pahindurutan po kaming pumasok. Kayo, ang pangalan ninyo ba ay Antonio Rivera? Manong Leo, kilala mo siya? Hindi lang kilala. Isa pa akong suki ng kanyang pansit. Kaya pala ikaw ay nagtitinda ng pansit. Walang katotohanan! Ang galing ng tatay ko! Galing? Kuya Antonio, yumaman ka pa sa pansit. Nag-branch ka na. Kuya, kahit pansit man o kanin, hindi ito lugar para sa inyo. Umalis na kayo. Nakausap ko na si Direktor Ramon ng bahay. Pumunta ako para mag-reserve. Grabe, parang totoo nga. May tatakpan ni Direktor Ramon. Patinjing! So, parang totoo nga. Ngunit, hindi dapat. Ang damit mo, parang hindi ka VIP. Parang tambay lang. Bakit ka maraming alam? Pwede na ba kaming pumasok? Pwede na ba kaming pumasok? Opo, mga tito. Pwede na po ba kayong umalis? Pumasok po kami. Ano to? Tanghali na. Bakit kayo maingat? Hepe, may hawak silang permiso galing kay Direktor Ramon para kumuha ng bahay. Pakicheck po. Bek, ito. Bulag ka ba? Hindi mo makita? Hindi mo makilala kung totoo? Bek yan! Si Direktor Ramon bago may pinaalam may tatanggapin siyang VIP para pumili ng bahay. Kaya dapat mag-ingat tayo. Ikaw na hindi malinis, siguro sa pamamagitan ng pagsipsip ng balita, ginawa ang peking permiso para manloko. Hepe, napaisip ako. Siya ay nagtitinda ng pansit. Sa pamamagitan ng pag-deliver ng pagkain, pwede niyo marinig ang mga balita. Opo. Siya ay simpleng nagtitinda ng pansit. Sa huli, napunta siya sa lugar na hindi niya dapat puntahan. Oo nga, isulaw siya nagtitinda ng pansit. Pinuntahan niya ang lugar na hindi niya dapat puntahan. Kuya, umuwi ka na at magtinda ng pansit. Okay? Huwag kang mag-abala dito. Ganyan, walang abala. Tungkol sa peking lisensya mo, Binubuli niyo kami! Ang lisensya nito ay tunay na lisensya. Pinilit niyong sabihin teking ginawit pa niyong tissue. Wala ba kayong iniisip? Kung sakaling totoo ito, hindi ba kayo mapapahama? Batang babae, sa tatay mong walang kwenta, makakakuha ng tunay na lisensya. Ang anak ko, makatira sa palasyo. Anong katatawanan? Walang respeto! Ano?
Sinabi ko, ang seguridad dito, walang disiplina. Dapat palitan na. Putangin na mo! Hoy! Kuya, pinyatawad ka na ni Hepe. Tinabayaan ka na. Huwag kang maging pasaway. Pakiko-operate naman. Matanda, kung magulo ka pa, hindi na ako magtitimpi. Since ayaw niyong papasukin ako, hahanapin ko si Director Ramon para magpaliwanag. Kilala mo si Direktor Ramon? Kilala mo talaga si Director Ramon? Kayo dalawa, niloko lang ng probinsyano na to. Si Direktor Ramon, dito sa lugar, ay kilalang direktor ng high-end real estate at eksperto sa edukasyon. Kung may anak ka, sino ang hindi nakakakilala sa kanya? Kayong dalawa nagpapanggap lang kayo. Akala nyo ba madaling lokohin kami? Tama si Hepe. Kung kaya mo tawagan si Direktor, bababa ako ngayon sa ilalim ng hita mo. Kung hindi mo talaga makontak, ay pag-aasik ng gulo yan. Maliban na lang lumusot ka sa ilalim ng hita ko, o iparesto ko kayo. Tatay, sumagot na ba si Direktor Ramon? Sagutin mo. Kapatid, lumusot ka ba o sa presinto? Lumusot! Lumusot! Magtrabaho ka na, alalahanin mo, huwag kang magpabaya. Kung magalit siya sa'yo, ipapalayas kita. Walang awa. Opo, ako na po mag-aasikaso kay Direktor Carlos. Magtrabaho ka na. Tumawag si Boss Antonio. Hello? Boss Antonio, nandiyan na po kayo at si Angel? Kapatid, napili mo na? Sumili! Sa harap ng bata, walang hiya. So what? Anong magagawa mo? Ang tangga. Hello? Pasensya na, Boss Antonio. Nasa meeting ako. Naroon na kayo ni Angel. Narito na kami. Ngunit na yon. Na yun ano? Basta sabi mo lang, Boss Antonio. Ang mga gwardiya niyo sa pintuan, sinasabing fake ang aking resibo. Ngayon, planan nila akong dalhin sa pulisya. Ano gagawin mo? Ano? Boss Antonio? Ilapit mo ang telepono sa mga gwardiya para makausap ko sila. Si Director Ramon ang kausap. Magaling ka pang umarte. May fake Director Ramon pa. Hello? Pwede kang Direktor Ramon. Niloloko mo kami. Wala kang balak na mabuhay. Ivan, ganito ka magsalita. Pinigilan mo pa ang bisita. Hindi ka na gusto magtrabaho? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Direktor Ramon, maling pagkakaintindi. Hindi ganoon ang nangyari. Pasensya na po, paumanhin po. Huwag mong panusok! Bigyan ko ng daan si Boss Antonio at anak niya pagkatapos. Punta ka sa opisina ko para sa sweldo ikaw at 2 gwardiya. Lahat kayo palabas! Wala na kayong trabaho! Hepe, si Director Ramon nga. Kayo dalawa talaga may pahamak sa akin. Galit na galit ako sa inyo. Kung Rivera, pasensya na po. Pakisabi po kay Direktor Ramon, napaboran kami. Kailangan kong trabaho para sa pamilya, pasensya na po. So tanong ko lang, bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba kayo nagpababa kay Daddy? Gusto pa? Ikaw ang nagmukahin yan. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang may kasalanan! Ikaw ang nagmungkahi niyan! Ikaw ang gumawa! Hindi siya! Ikaw ang gumawa! Ako na lang. Pakisabi po kay Direktor Ramon, napaboran kami para manatili kami sa trabaho. Ako na, pakisabi kay Direktor Ramon magbigay ng magandang salita. Kailangan ko itong trabaho para sa pamilya. Kuya Antonio kami ay nagtatrabaho lang. Hindi madali mapatawad po kayo. Matapos lumusot pa ake, bigyan po kami ng pagkakataon. Kuya Antonio, pakiusap po. Wala na. Director Ramon, wala na. Hayaan mo silang suspensyon muna. Walang sahod. Opo, Boss Antonio. Susundin ko po ang utos nyo. Salamat po sa papatawad. Ako na magpupulas ng sapatos niyo. Ako na po. Kailangan ko padalhin ang anak ko. Tatay, antok na ako. Pwede po ba akong matulog sa sofa doon? Opo. Angel, punta ka muna sa sofa doon. Tatay maghihintay kay Direktor Ramon. Opo.
Boss Antonio, maling pagkakaintindi lang po kanina. Nagbabala na po ako sa kanila na asikasuhin kayo ng maayos. Ngunit nagkamali pa rin sila. Nagdadagdag lang ng gulo. Wala yan, wala. Ang pinakamahalaga ang masayang paglaki ng bata. Halika, gawin ang proseso. Walang problema. Bagay lang na bagay. Ang pinakamahalaga ang masayang paglaki ng bata. Halika, gawin na natin ang proseso. Boss Antonio, huwag po kayo mag-alala. Ang mga pasilidad ng tahimik na baybayin sa buo. Pag-iisipan ko magdagdag ng puhunan sa inyong kumpanya. Boss Antonio, nasaan po si Angel? Hindi po ba sumama sa inyo? Ang bata. Pasensya na po. Malas, masamang pag... Pumunta ka na. Later, dadalhin ko si Angel. Oh, salamat po, Boss Antonio. Angel. Kumusta? Hi, pira na tayo dito. Sa iyong malaking kama, punuin natin ng mga gusto. Okay! Pili tayo ng pinakamalaki at pinakamaganda. Halika. Wow! Ang ganda ng mga gusali dito! Ang batang ito, walang alam sa mundo. Puro tingin lang, mahihirap na walang pera. Tatay, ang ganda ng mga bahay dito! Angel, ang mga bahay dito ay hindi lang maganda, kundi ready for occupancy na. Pwede na agad tumira. Syempre naman, ang mga bahay dito, syempre maganda. Sabi nga, ang ganda ay may halaga. Ang mga bahay dito, hindi basta-basta kayang bilhin para lang sa inyo ng mga mayayaman. Ang kayang tumira dito... Maganda sa tenga. Sa tingin ko, ang mga nakatira dito ay mga sosyal na tao, di ba? Syempre naman, puro sosyal. Bumili dito, marami kang makikita mga mayayaman. Baka pag nag-walk ng aso, makapag-transact pa ng malaking deal. Mahal, bilhin na natin dito. Syempre, bilang bagong direktor ng sales, makakahingi pa ako ng discount sa kumpanya. Mahina lang. Bagong pasok ka. Secret inspection, di ba? Huwag marinig. Tatay, bilhin din natin dito. Bilhin natin ang pinakamaganda. Pwede ba? Kayo, deserve nyo? Kayo lang? Deserve nyo? Anak, kung alin ang gusto mo, yun ang bibilhin natin. Wow! Gusto ko yun! Yun ang pinakamaganda! Oh. Bakit mo ginawa yun? Mr. Hente, bakit mo sinaktan ang anak ko? Magbigay ka ng paliwanag. Okay. Pinapababa mo ba ako? Ang villa na ito, ang puso ng buong building at pinakamahalaga. Perpektong para sa inyong katayuan. Kayong dalawa, mahihirap na nagpapalamig, wag hahawak. Kung hindi nyo mababayaran ito kahit 1,000 taon. Dinadala ko, anak ko, bumili ng bahay. Hindi ka man lang tumanggap. Binastos mo pa kami at sinaktan ng anak ko. Ganyan ba ang pakikitungo nyo? Hindi ko maintindihan. Gusto mong gulo? Gusto mong away? Walang modo. Di ko akalain, sa lugar na to may makikita. Mahirap! Ay. Tama, walang class. Gino Rivera, ang mga kliyente ng tahimik na baybayin ay mga mayayaman at may kapangyarihan. Ang mga dumadaan dito, pauwi man o papasok, may portion. Kayong dalawa, walang-wala kayo. May mukha pang pumasok, madaasikaso pa ako. Deserve nyo. Kayong dalawa, walang-wala kayo. May mukhang pumasok pa. Paasikaso pa ako. Deserve nyo ba? Magaling! Ang mga mamahaling lugar ay dapat ihiwalay sa mga mahihirap tulad nyo. Magaling ang ihiwalay, ang paghusga sa itsura at pagtingin sa yaman
ay sinabi ng formal. Batang babae, sumunod ka. Kasama ang tatay mo, pag nalamig na kayo, agad kayong lumabas. Tsaka, huwag hawakan. Kung hindi, ang tatay mo magbabayad hanggang makulong. Hindi mo naman gusto, hindi na makita ang tatay mo, di ba? Sino? Nagsabi walang pera tatay ko. Maraming pera tatay ko. Ulitin ko lang, nandito kami bumili. Hindi manggulo, di ako kulang pera. Gawin mo, sinabi ko. Para sa inyong mahihirap, ilang libo ay marami na. Ngunit, baka hindi nyo bilhin ng isang tile ng tahimik na baybayin. Ha? Paano kung sabihin ko, bilhin ko lahat dito? Kung bilhin mo lahat ng bahay dito, hindi na ako magtatrabaho. Mag-aalaga ng anak mo habang buhay, libre. Paano? Ulol ka. Mas gusto ko, nasa bahay lang ako. Mas komportable. Hindi ko gusto ang mapangmata mong yaya. Ano? Patong babae? Ano sinabi mo? Sabi ko, mapangmata ka. Kawawa ka. Walang disiplina anak mo. Patay na asawa mo o walang pinag-aralan. Paano naging mga bastos ang anak mo? Halika, bigyan kita ng pagkakataon. Ulitin mo? Halika, bigyan kita ng pagkakataon. Ulitin mo? Huy pare, wala ka man pera at impluensya. Gusto mo pang suntukin babae? Ha? Suntukin ko siya. Pinahiya niya anak ko. Gugustuhin niyang mamatay. Walang kwenta talaga. Basura sa basura. Palaging nang babanta. Alam mo, habang nandito ako, kahit isang hibla ng sinumang babae dito, kung hahawakan mo, papatayin kita. Ang galing ng asawa ko. Tagapagligtas ng dalaga. So, gentlemen. Ang mga mayayaman at mga mahihirap, napakalayo ang agwat. Huwag magsalita ng tapos. Sino ang mayaman? Sino ang mahirap? Malalaman niyo rin. Parang kailangan pakitang pahirapan para matuto ka. Nakita mo? Malaking kamao to. Ano ang nangyayari? Hindi pinapayagan ng away dito. Manager Reyes, ang mahirap na mag-ama na to, palamig lang. Nilalagay pa ako sa alangganin. So, parang hindi ako nagkakamali. Para ito yung dress ng Marikit Couture. Yung milyon-milyon na baka sadyang nagpapanggap silang mahirap. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo pa ba magtrabaho? Bakit? Hindi pwedeng bumili? Sino nagturo sa'yo na manghusga ng tao? Gusto mo pa bang magtrabaho? Ano ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Bakit? Hindi pwedeng bumili ng bahay ang mahirap? Sino nagturo sa'yo na husgahan ng tao? Gusto mo pa bang magtrabaho? Ako, Manager Reyes, nagkamali ako. Ginong Rivera, huwag po kayong magalit. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng mga pasalubong bilang paumanhin. Bilisan mo maghanda ng regalo para sa dalawa. Manager Reyes, may karapatan na ba ako bilhin ang bahay dito sa tahimik na baybayin? Siyempre po, ang proyekto namin walang diskriminasyon. Magtiwala po kayo. Manager Reyes, isipin mo mabuti. Kung ganyan na sasabihin mo, hindi na kami bibili. Hindi kami gustong makatira kasama ang mga mahirap. Ginang, tingnan niyo po ang damit ng bata. Pamilyar po ba? Hindi ko napansin kanina. Siya ba ay Marikit Couture? Oo. Kaya ito ay pagkakamali. May malaking pagkakamali. Carlos, pagkakamali lang ito. Nagkamali tayo sa kanila. Ay nako, huwag kang basta maniwala. Sa tingin ko, tama ako. Angel, nagmadali lang si tita. Walang masamang intensyon. Patawarin mo si tita, ha? Tita, ikaw ay masamang tao. Hindi kita mapapatawad. Ganito na lang. Sa tingin ko, lahat kayo ay gusto ng mga villa sa gitna. Ako na ang maghahanda. Balik lang po. Dadalhin ko kayo sa mga bahay. Hindi naman. Ganyan na lang. Tapos, parang ang tahimik na baybayin. Sige na, mahal. Parehas lang tayo. Bigyan ng respeto. Makabalang araw, may magawang negosyo. Tama, di ba? Mag-isip tayo ng malayo. Huwag maging makitid ang isip. Huwag natin ipiki ng sarili para di tayo magsisi. Sige, para sa asawa ko, itong bagay na to, tapos na. Tama, mas mabuti magbati. Baka balang araw, magiging kapitbahay at magkikita pa rin. Treat ko kayo sa afternoon tea later. Okay. Angel, pupunta ako bumili ng inumin. Gusto mo inumin? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking buto. Masarap talaga.
Okay, pupunta na ako bumili. Antayin mo ako! Angel! Ano to? Tayo na. Tingnan ni tatay. Tatay, may nangbuli sa akin. Hindi ako pinahiga sa sofa. Huwag ka muna umiyak. Sino ang nangbuli sa anak ko? Anong hayop yan? Ako yan! Ako! Ikaw na bata ka. Hindi pa sinabi ng magulang mo na sa ibang bata kailangan maging magalang? Siyempre, tinuro. Bakit mo binuli ang anak ko? Deserve niya. Sumakay siya sa maling upuan. Dapat lang siyang pagalitan. Anak, naupo ka ba sa upuan niya? Hindi po, walang tao doon. Walang tao. Tingnan niyo po. Walang tao. Tapos, may upuan para sa lalaki, para sa babae, para sa matanda, para sa bata, pero walang para sa mahirap. Ikaw na mahirap na bata. Gusto matulog? Matulog ka sa kalye. Walang modo! Humingi ng tawad sa anak ko! Sino ka ba? Sumagot ka sa akin. Isang mahirap. Subukan niyo ako. Walang modo! Walang modo! Ako na ang magturo sa'yo sa halip ng magulang mo. Maghahamon ka sa akin? Alam mo ba sino tatay ko? Alam mo ba sino nanay ko? Utos ko! Bitawan mo ako! Yumuko ka at humingi ng tawad! O hindi kita mapapatawad! Wala akong pakialam kung sino sila. Binuli mo anak ko. Kailangan mong humingi ng tawad. Tatay! Nanay! Tulungan niyo ako! Tulong, tatay! Nanay! Walang mangyayari kahit sumigaw ka. Humingi ng paumanhin kay Angel. Yagi! Hintayin mo lang! Ang magulang ko! Hintayin mo lang ang magulang mo. Sige oh. Ana, okay ka lang? Masakit ba? Nanay, si Bading na tito at ang anak niya pinagsamang binuli ako. Gino Rivera, binumbong mo ang bata? Walang hiya ka! Maling pagkakaintindi lang? Binigyan na kayo ng daan! Hindi ka pala kontento! Pinahiganti mo anak ko! Ang anak mo, ang unang nambuli kay Angel. Pinagtatanggol ko lang anak ko. Ang anak ninyo, kailangan ninyong turuan. Walang respeto. Anong sinasabi mo? Ang lakas mo sabihin na walang asal anak ko? Totoo ba yan? Ang anak ko ay modelong estudyante. Pinaghabulan niya ako at binabaril ako ng tubig. Tingnan mo ang kamay ko, nasugatan. Ikaw! Walang nababahanan! Ikaw itong yagit ang unang nagulo! Pinoprotektahan ko ang lugar! Batang ito, mula pala sa Talino Academy. Opo, bakit po? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Ang anak mo ang unang nanakit. Dapat mag-sorry. May kasalanan, aminin. Yan ang pinakapangunahin. Totohanin na natin. Ako ang punong guro ng talino. Ang asawa ko ay direktor ng Tahimik na Baybayin. Original, unang araw ng asawa ko. Secret visit, ayaw ng gulo. Ngunit, nilabanan nyo anak ko, may kapalit ang ginawa nyo. Naiintindihan mo ba? Ang nakakatawa! Anak mong nang ape, kami pang magbabayad. Kung ganyan lang, tanong ko lang, walang hustisya. Bakit? Walang pakialam sa katotohanan. Simula nang sinuntok mo, huwag mong sisihin ako. 1 minuto lang kayo, umalis na kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin na hatakin kayo palabas. Alam niyo ba, ang nanay ko ay punong guro. Ang tatay ko ay direktor dito. Dito ako ang may sabi. Walang makakapalag. Kahit gusto mong bumili, kailangan mo pa rin tanungin ako. Ang yabang ng anak mo. Hindi mo man ang pinapagalitan. Walang disiplina. Ang galing mo. May kaunting pera lang. Akala mo kung sino? May lakas ka pang sabihin sa amin? Wala kang takot. Tawag! Na yun, ipapakita namin kung ano ang dente. 10 beses. Aresto silang dalawa! Ngunit sila ni Boss Ramon. Si Boss Ramon, si Boss Shirley, ang asawa kong Direktor Carlos ang amo ninyo. Magtanggi kayo, alalahanin ninyo ang trabaho ninyo. Narinig ninyo ba? Narinig po. Sa kanino man, pareho lang. So ngayon, nagalit na si Direktor Ramon. Sundin na lang si Direktor Carlos. Tama! Walang mali! Bago ninyo gawin, isipin ninyo muna. Kung ginawa ninyo, walang babalikan.
Isipin, Mahihirap! Ikaw at ang iyong mapagmayabang na tatay magpataw ng parusa. Wala akong pinipili. walang hiya ka. Enjo! Binabalaan kita! Bitawan mo ako! Hindi kita mapapatawad! Bata, mag-sorry ka na o masasaktan ka. Enjo! Seeker! Anak, ang mahirap na ito. Ilang beses ka sinundok? 11, 12. Sinutok niya ako ng 100 beses! Walang katotohanan! Hindi ka mabuting bata! Nagsisinungaling ka! Okay, balikan natin ng 1,000 beses. Tapusin ninyo sila pagkatapos. Ilagay ang kanilang litrato. Isulat na simula ngayon ang mag-ama na ito. Bawal ang aso at sila. Simulan sa batang puta ka. Sundukin siya. Tatay, tulungan mo ako! Tatay, tulungan mo ako! Walang hiya ka! Alalahanin mo, hindi kita mapapatawad! Huwag magmadali. Akala mo papakawalan kita? Walang disiplina. Dahil sinampal mo, ang anak ko, babalikan kita ng pamalo. Kaya lang yan, di ba? Tina, ang pamalo! Mahusay na anak. Ipagtatanggol kita. Ipagbabayad natin sila. Higo! Direktor Ramon, hindi ba kayo nag-uusap ng asawa ko? Bakit kayo narito? Umalis kayo! Okay lang ba kayo, Boss Antonio? Okay lang po kayo? Anong Boss Antonio? Anong boss? Isa lang siyang mahirap. Isang mahirap lang. Walang utak kayo! Sinabi ko na, bisita ko si Boss Antonio. May lakas kayong saktan siya. Umalis! Bisita? Anong bisita? Paano nangyari yan? Direktor Ramon, nakita ko na ang tunay na kulay ng proyekto natin. Pinagmamalaki ang pag-amo sa mayayaman at pinapabayaan ang mahihirap. Ang ugali ng lugar na to, natatakot ako, maimpluwensyahan ng anak ko. Kinasusuklaman ko. Boss Antonio, hindi lahat ganyan. Agad kayo humingi ng patawad kay Boss Antonio. Siya ang taong ayaw lapitan ng asawa mo. Naiintindihan mo? Bakit? Bakit ako magsosorry? Hindi ako magsosorry! Boss Antonio, tingnan ang anak ko. Nagkamali lang siya na karaniwan sa mga bata. Ikaw ay matanda. Hindi mo kailangan magalit sa bata. Hayaan na lang natin ito. Okay ba? Tama! Tsaka sinaktan mo ako! Hindi pa ako tapos sa'yo! Huh. Walang galang! Huwag ka magpanggap dito. Agad mong ipasori ang anak mo kay Angel. Kung hindi ito basta-basta matatapos. Hindi ako may kasalanan! Hindi ako magsosorry! Direktor Ramon, may maliit na pagkakamali kami ni Boss Antonio. Ngunit ikaw at asawa ko, parehong direktor, matapantay kayo. Hindi mo ako mapipilit. Gusto mong mag-sorry? Sorry ka na lang kay Boss Antonio. Okay. Since you won't listen, I'll sue you for disturbing sales in this property. Ano? Madam Ramon, aakusahan mo asawa ko? Tatay, sinabihan ako ni Tito Ramon na mag-sorry kay Angel. Ngunit ako ay inosente. Walang kasalanan ako. Anak ko, huwag kang mag-alala. Tatay, hindi ka pababayaan. Director Carlos, binuli ng anak mo si Angel at ayaw mag-sorry. Tsaka paulit-ulit niyang binabaliktad. Naghahanap ako ng hustisya. Tama ba? Ang nakita ko lang, kayong dalawa ni Direktor Ramon ay pinagsamantalahan kami. Manong Ramon, aakusahan mo asawa ko at pipilitin anak ko kung walang hustisya ngayon. Hindi ito tapos. Maititidihan mo? Manong Carlos, Boss Antonio ay isang malaking tao sa Golden Era. Palagi kang mayabang. Ang anak mo ay binuli ang iba. Ngayon ba, ipagtatanggol mo anak mo at galitin si Boss Antonio? Pag-isip ka mabuti. Sa tahimik na baybayin, maraming mayayaman. Wala siyang halaga. Bili o hindi, wala kang pake. Grabe, ang kulit. Kulang pa kami sa customer. Narinig mo? Direktor Ramon, hindi mo kailangan para sa isang stranger magalit sa amin. Ako at si Boss Antonio may maliit na pagkakamali. Ngunit magbigayan tayo para sa lahat. Ang anak mo nag-aaral sa paaralan ko. Ang tinitirahan mo ay proyekto ng asawa ko. Dalitin kami, hindi ka mag-e-enjoy. Bakit ako pipili sa mga options nyo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung bibilhin ko ang buong kumpanya ninyo. Ano? Bibilin mo ang buong kumpanya? Sa totoo lang, ito ang pinakatawa na narinig ko ngayong taon.
Parang si Boss Antonio ay mayabang din. Bibili ng kumpanya. Kahit ang pinakamayaman, sa baybayin. Walang bayad ang magyabang. Sabi ko nga, bibiliin ko ang buong kalye ng yaman. Walang hiyang magyabang. Boss Antonio, payo ko, ang Tahimik na Baybayin ay listed company. Bilyong-bilyong halaga. Maraming koneksyon at resources. Kahit ang dating mayaman, nagpahirap din siya para lang makuha ang 40% ng kumpanya. Alam mo ang ibig kong sabihin? Boss Antonio, alam ko na ikaw ay, sa Golden Era, isang kilalang tao. Pero bilhin ang tahimik. Parang imposible. Hindi ito simpleng bagay. Huwag ninyong tatawanan ng tatay ko! Sinabi na ng tatay ko, sigurado niyang magagawa! Kung kayang bilhin ng tatay mo ang kumpanya ng tatay ko, sasakyan mo ako! Kung hindi mo mabili, bububugin kita sa puwet! Sige, tingnan natin sino ang iiyak. Sa akin, hindi ako iiyak. Boss Antonio, dahil pareho tayo sa mataas na lipunan, kaya ako magalang. Kung nalaban ka, hindi ako matatakot. Okay, Director Carlos. Mga sosyal, di ba? Ang galing. Malalaman mo mamaya kung matatakot ka. Asawa ng konsorsyo, sa loob ng 10 minuto, i-hostile takeover ang Tahimik na Baybayin. Okay, kung makabili ka, walang palusot. Papasagutin ko ang pamilya na humingi ng tawad. Sa tingin ko, si Boss Antonio ngayon, mapapahiya talaga. May konting yaman, nagmamayabang sa Tahimik na Baybayin. Hindi man lang tiningnan kung saan siya naroon. Boss Antonio, malapit na matapos ang oras. Bakit walang kahit anong paggalaw sa stock market? Ano nangyayari? Bakit walang kahit anong paggalaw? Sapat na. Ang pangyayaring ito ay dahil sa aking di magandang pagtanggap kay Boss Antonio. Ang may gawa, siya rin may solusyon. Boss Antonio, humingi po ako ng paumanhin. Hindi ito yung kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa akin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang humingi ng paumanhin, kundi paalisin sila. Ang subdivision ng anak ko ay hindi papayagang may mga taong ganyan. Wah! Mag-brag pa! May labing ilang segundo pa! Ali yung brag na malapit ang masira! Wow! Tawa ka lang. Tingnan natin hanggang kailan ka natawa. Sabihin ko sa'yo, ang Tahimik na Baybayin, pinakamalaking stock, nasa pinakamayaman sa baybayin. Pinapahalaga niya yan. Gusto mong i-take over? Maliban na lang kung ibigay niya ang perang puno. Maaari bang mangyari? Sa tingin mo, maaari bang mangyari? Pinakamayaman sa Baybayin. Malakas siya, di ba? Kung magalit siya, isang tawag lang. Mapapabagsak ko siya. Wah! Pinakamayaman sa baybayin ay hindi mo pinapansin. Sa susunod, ang Diyos ng Langit ay basura na rin. 5, 4, 3, 2, 1. Oras na! Ano pa ang Mulo Carlos? Ang stock ng Tahimik na Baybayin. Pinili na mismong misteryoso, konsortium. Tsaka ang pinakamayaman na ba-announce din na ibinibenta na ang lahat ng stock niya. Ano? Anong sinabi mo? Ano? Sinabi mo? Boss Antonio, binili mo ba talaga ang Tahimik na Baybayin Corporation? Hindi posible. Kahit ipinilit bilhin, walang koneksyon sa'yo. Sakto lang. Sakto lang. Malalaman mo rin. Mahal. Binili na ang Tahimik. Ikaw ngayon ay may 60% ng may ganap na kontrol. Ano? 60%? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Ako ngayon ang may-ari ng Tahimik. Kayo ay nagtatrabaho sa akin. Sinabihan ko umalis. Kailangan umalis. Sinabihan kong tumaas ang sahod. Tumaas ang sahod. Sumunod kayo sa akin. Magaling lang mga ako, Jologs. Siguro mamaya, papaluin ka ng tatay ko. Huwag magsalita. Boss Antonio, bata pa siya. Wala siyang alam. Huwag niyo pansinin. Huwag niyo pansinin. Okay, hindi ko pansinin. Kung lumayas kayo sa buhay ng anak ko, hindi ko pansinin. Boss Antonio, pagkakamali lang. Walang disiplina ang anak ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Asawa! Bilisan mo! Paluhurin mo ang anak mong to! Opo. Papaluin ko siya.
Sumira ka ng gulo. Ngayon, ako at tatay mo mawawalan ng trabaho. Paano bilan ka ng mga paborito mong pagkain? Humingi ng tawad kay Angel. Kaklase ni Angel, pasensya na. Ako'y nagkamali. Boss Antonio, nagsorry na ang bata. Baka tapos na ang usapan. Kaya tatlong mag-ina, ang salot sa grupo, gusto pang sirain buhay ng anak ko. Bakit ko pa? Hayaan ng panganib. Nagsorry na ako. Tito, ano pa gusto mo? Patalam ako! Ano pa gusto mo? Walang disiplina, sala ng ama. Sa tingin ko, kung ganyan ka kayabang, ang mga magulang mo, mas malala ang ginawa. Kaya kung hindi nila maranasan, hirap, hindi ako mapalagay. Deserve nila ito. Naintindihan mo? Boss Antonio, alam ko na po. Hihingi po ako ng tawad. Boss Antonio! Director Ramon, mula ngayon, lahat ng posisyon ni Director Carlos, tanggalin na. At tanggalin sa kumpanya. Lahat ng posisyon ay ayusin mo. Narinig mo? Opo, Boss Antonio. At kayo, gusto nyo pa makakuha ng separation pay, palayasang ang tatlong... Huwag po kayong mag-alala. Matatapos po namin ito. Ay, Boss Antonio, patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Alam ko na po ang mali, Boss Antonio! Naloko ako ng demonyo! Naloko ako! Patawarin niyo po ako, Boss Antonio! Napakadali lang sa kanya. Hindi pa ako nakasakay sa kanya. Good girl, Angel. Daddy already chased the bad guys away. Dapat na yon, mag-aral kang mabuti. Naintindihan mo? Huwag mag-alala, sisiguraduhin ko makakuha ng unang pwesto para ipagmalaki mo. Ikaw ang nagsabi. Pag-usapan natin. Ang magbago, pagong. Boss Antonio, kailangan ko po ba mag-reserve ng opisina para sa inyo? O may iba pa po na kailangan kong ayusin? Hindi na. Hindi na ako magbabalik dito. Sa pang-araw-araw, ikaw na ang bahala. Kung magawa mo ng maayos, may share ka dito. Salamat sa tiwala, Boss Antonio. Gagawin ko ng maayos. Asawa ni Angel, tayo na pumili ng bahay. Okay? Pumili ng bahay na gusto nyo. Let's go!